Ako si Carla, isang dalagang maganda, sexy, at matangkad. Bago ko ikwento sa inyo ang lahat, ay may sekreto akong aaminin sa inyo. Psst! Huwag kayong maingay ha. Isa po akong mistress. Pero ops. Huwag niyo muna akong husgahan ha. Nagmamahal lang ako. Tao lang naman. Bago ko umpisahan ang aking kwento, nagsimula ang lahat nung aking nalalapit na kaarawan. Bishi, pwede mo pahiram ng mister mo? Saglit lang naman, kaso lang nahirapan kasi ako magbuhat sobrang bigat Alam ko naman ang mister mo is ang laki-laki ng mga braso kaya kaya niya akong buhatin. Ay hindi, yung mga dala ko kaya niyang buhatin yon. Ay yun lang pala Bishi, walang problema yun Bish. Oo nga, Besh. Bakit kasi naglalakihan ang mga braso ng mister ko? Alam nyo na, Besh. Nag-exercise kasi yan. Nag-gym. Kaya, ayun. Ang laki-laki talaga ng mga braso yan. Kayang-kayang buhatin lahat ng bagay. Talaga, Besh? Papayag ka? Sa lahat ng marami, Besh. Talaga, hindi na ako mamroblema kung sino ang pabuhatin ko. Thank you, Besh. Ang bait-bait mo talaga sa akin, Besh Hindi mo talaga ako pwedeng paghindigan. Ano ka ba, Besh? Para kang others dyan Sino pa bang magtutulungan kung di tayo lang? Napapayag ko si Besh. Tuwang-tuwa ako nung mga time na yun. Nung magkasama na kami, ay parang nakurinti ako tuwing magkadikit kami sa asawa ni Besh. Ewan ko ba, sadyang may katilang ba ako? Or bugso ng damdamin na mahirap ipaliwanag? Nairaos ko ang aking birthday party. It's my 28th birthday party. Yes, I'm a single on that time. No boyfriend. But may pagnanasa na sa asawa ni Besh. Oo, aaminin ko yan sa inyo. Totoo yan. May pagnanasa na ako sa asawa ni Besh. Walang kalamalam si Besh na ganun na ang naramdaman ko sa mister niya. Lagi kong pinakiusap kay Besh na tulungan ako sa mga bagay na hindi ko kaya. Kumbaga, para ko nang inaakit si mister, ang mister ni Besh. Patawarin sana ako ng Diyos. Nahirapan kong pipigilan ang aking naramdaman. O Mari, ba't nandito ka? Wala dito si best friend mo na malingki. Anong sadya mo dito? Pare, hindi naman si best friend ang sadya ko dito kundi ikaw talaga. Kasi may problema dito sa bahay ko pare Hindi ko alam kung paano ko siya aayusin. Alam niyo na pare, kuryente kasi yon, sumabog yung bombilya. Kaya ikaw na po bahala pare, baka pwede. Oo Mari, puntahan ko mamaya pagdating ng best friend mo. Huwag kang mag-alala, madali lang yan, saglit lang yan. Ay, thank you naman talaga pare. Salamat ng marami. Sige, antayin kita doon pare ha. Maganda din ako ng pangmerinda mo para makakain ka din. Masarap yon. Masarap ako magluto pare. Sige Mari, pagdating ng best friend mo, puntahan kita kaagad. Malakas pa naman ako kumain Mari, baka maubos yung hinahanda mong merinda. Pare, para kang others dyan Walang problema yan sa akin. Kahit ubusin mo pa lahat ng handa kong pagkain para sa'yo. Basta ikaw, walang problema yan. O Bishe, bakit nandito ka? Ano sadya mo? Galing ako sa palengke. Ang dami kong pinamili. Ang bigat-bigat ng dala ko Besh, may pagawa ko kay mister mo, kay kumpare. Paano kasi yung ilaw namin sa bahay ay sumabog, kaya ayun, pagpagawa ko sa kanya, Besh. Walang kalamalam si Mari na unti-unti ko nang inakit ang kanyang asawa. Iwan ko ba kung bakit, alam kong tinatrydor ko na ang aking best friend. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pang-aakit ko. Yung araw na yon ay pinuntahan ako ni kumpare at doon na nag-umpisa ang aking pang-aakit. Nagsuot ako ng damit na pampaakit at hanggang natukso ko si kumpare. Yes, natukso ko siya at may nangyari sa amin. Sino ba namang manok ang hindi tutuka kung palay na ang lumapit, diba? Simula noon, nagkaroon kami ng lihim na relasyon ng asawa ni best friend. Grabe, sobrang saya ko. Nakuha ko ang gusto ko. Alam ko marami ang manghusga sa akin. Marami magsasabi na isa na akong babaeng walang halaga.
Pero anong magagawa ko? Nagmahal lang naman ako. Ito na siguro ang sinabi, bahala na kung sinong masaktan, basta sundin ko ang tibok ng puso ko. Patuloy ang palihim naming relasyon ng asawa ni best friend. Alam kong mali, alam kong bawal, pero hindi ko mapigilan ang tibok ng puso ko. Hanggat isang araw sinabi ni kumpare sa akin na mangibang bansa daw ang aking best friend. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Malungkot ba ako o matuwa? Kasi masusulo ko na ang kanyang asawa. Bishi, balita ko, alis ka. Bakit ka pa naman naalis, besh? Okay naman yung kita ng mister mo ah. At saka, mahirap na lumayo ka sa mister mo. Baka naman, besh, may aaligid-aligid niya. Naku, besh, lagot ka talaga. Naku, besh, ang hirap talaga. Ang hirap ng buhay dito. Alam mo na, besh, lumalaki na yung mga bata. At saka, yung pag-aaral nila, kailangan paghandaan namin. Yung future nila. At saka, besh, baka naman pwede makahiling sa'yo. Bantay-bantayan mo yung mister ko ha. Baka naman pupunta sa iba. At baka naman ay mag-aligid-aligid dyan sa mga chicks. Sabihin mo kaagad sa akin, bish ha. Ay, Mari, yun lang pala eh. Walang problema yan. Hayaan mo, Mari. Maasahan mo ako sa mga ganong bagay. Talagang isusumbong ko sa'yo kaagad. Ah, besh, basta ha. Yun lang ang pinag-usapan natin ha. Oo, besh, maasahan mo ako. Hindi ko sasabihin. Ikumpare mo kung may sekreto kang sinasabi sa akin tungkol sa kanya. Natuloy si best friend umalis. Ang saya ng puso ko. Pero nakaramdam din ako ng lungkot. Mabait si Besh. Di niya deserve na lokohin namin siya. Tulad ng sinabi ko, tao lang ako at di mapigilan ang taglay ng kalandian. Patuloy ang relasyon namin ni kumpare, ang asawa ni Besh. Alam kong napamahal na din ako ni pare. Sa sobrang tiwala ni Besh sa akin at kahit ilang bisis dumalaw si kumpare sa bahay namin, ay hindi siya kailanman nagduda. Minsan dito pa nagpapalipas ng gabi si pare. Hindi alam ni Besh yun ha, syempre kailangang itago namin yon. Hanggang isang araw mansarin namin yon. Pinost ko sa social media ang natanggap kong flower at chocolate na galing kay kumpare. Nakita iyon ni Besh. Nag-comment siya doon. Wow, sana all naman ng bishi ko, may pa-flowers at chocolate. Baka naman gusto mong ipakilala sa amin kung sino yung tinitibok ng puso mo. Kinabahan ako nung nakita ko ang comment ng bishi ko. Lumakas ang tibok ng puso ko. Kasi paano ko sasabihin na ang nagbigay ng chocolate at flower ay ang kanyang asawa? Lumipas ang araw, buwan, medyo nangangamoy na ang aming relasyon. Marami na ang nakapansin sa lihim namin ni kumpare. Di ko yan pinapansin kasi I don't care. Basta ang importante, masaya ako at masaya kaming dalawa na pagsaluhan ang bawat isa sa amin. Kat nabuntis ako, tuwang-tuwa kami ni pare without knowing kay Bishi na nagbunga ang aming pagmamahalan ng kanyang asawa. Di ko alam kung paano ko ipaliwanag yun. Itatago ko na lang ba ang lihim namin o sasabihin ko kay Bishi na akin na lang ang kanyang asawa? Yes, mahal na mahal namin ang isa't isa at may isang anghel na gustong makita ang ganda ng mundo. Hanggat isang araw nabalitaan ko na pauwi na ang aking best friend. Wow, ang sakit ha. Parang nakaramdam ako ng selos. May karapatan ba akong magselos? Dapat handa na ako sa mga ganitong bagay. Sino ba naman ako? Isa lang naman akong kabit. Yes, I am proud. Sasabihin ko sa inyo na isa lang talaga akong kabit. Why? Minahal niya ako. At alam kong di niya kaya kaming mawala sa feeling niya. At alam ko na may mabuo na sa sinapupunan ko. Natuloy si Bishi umuwi. Masaya na parang wala siyang alam.
Nagiinuman kami at ako naman ay konti lang iniinom. Nung nakita ko silang magkatabi ay hindi ko mapigilan ang aking naramdaman. Sobrang silos na silos ako. Pero ano bang karapatan ko? Wala, di ba? Ouch! Ang sakit naman ng kanta, Mari. Pinagpawisan tuloy ako. Ano ka ba, Mari? Bakit ka nasasaktan? Mayroon namang nagmamahal sa'yo. Sino ba talaga ang boyfriend mo ngayon? Bakit hindi mo pinapakilala sa akin? Balang araw, Mari. Pakilala ko yan sa'yo. Huwag mo na ngayon, Mari. Complicated pa kasi eh. Basta, makilala mo siya kung sino siya. Hala ka nga, Mari. Malaki ka na eh. Mari, kumusta pala si kumpare dito? Wala bang nag-aligid-aligid na chicks? Wala kang sinasabi sa akin, Mari ah. So, ibig sabihin, good boy? Good boy ang asawa ko, Mari? Oo, Mari. Good boy na good boy si kumpare. Wala ang chicks. Wala akong nakita. Bahay lang siya, trabaho, tapos sundo sa mga anak nyo. Basta, ang bait-bait ni kumpare. Napakaswerte mo, Mari. Nung oras na yon, tinanong ako ng best friend ko, parang gusto ko nang sabihin ni Bishi, akin na lang ang asawa mo. Pero pinigilan ko, parang gusto ko nang umiyak. Kung pwede pa lang sana, hingiin ko na kay Bishi ang asawa niya. Masakit makihati ka lang na alam mo naman talaga na hindi mo pag-aari ang isang tao. Pero walang lihim na hindi maitatago. Nalalaman din ni best friend ang lihim namin ng kanyang asawa. Sobrang galit ng aking best friend. Sino ba namang asawa na hindi magagalit? Lalo na nung nalaman ng aking best friend na ang kalandian pala ng kanyang asawa ay ako. Siyempre naman alam kong masakit yan sa kaibigan ko. At tao lang naman ako nga nagkamali. At handa na ako sa mga bagay na yon kasi alam ko ang sasabihin ng aking kaibigan. Handa kong tanggapin lahat ng pag-aakusan niya sa akin, lahat ng sasabihin niya sa akin na masama, na masasakit, tatanggapin ko po yon kasi kasalanan ko naman yon. Walang hiya kang babae ka. Ikaw palang kalandian ng asawa ko. Bakit, besh? Sa tagal ng panahon, pinagkakatiwalaan kita. Tapos ngayon, nalalaman ko, besh, ikaw pala ang traidor. Tinatraidor mo ako, besh. Nagpakahirap ako doon sa ibang bansa. Pero anong ginawa mo, besh? Bakit? Anong kasalanan ko sa inyo, besh? Sa tagal ng panahon niloloko niyo ako. Bakit, besh? Bakit? Bakit niyo ako ginaganito, besh? Bakit? Besh, sorry po. Hindi ko po sinasadya, besh. Nagmahal lang po ako. Alam ko po, besh. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Pero, besh, mayroon na po kaming namumuong anak. Buntis po ako, besh. Sorry po. Sorry, besh. Sorry. Sorry? Sorry lang, besh? Anin mo yung sorry mo. What's the use of sorry if the damage is already done? Di mo ba iniisip yun na may pamilya yung tao? Dalaga ka, besh. Bakit? Wala na ba ibang lalaki dyan? Ang dami naman dyan ah. Bakit pati asawa ko, hinihingi mo pa? Sinira mo ang pamilya namin. Kung anong gusto mo hinihiling, binigay ko. Huwag lang ang asawa ko. Bakit, besh? Bakit pati asawa ko gusto mong kunin sa akin? Ang lupit mo, besh. Sobra. Good job, besh. Pang best actress ka talaga ang dating mo.
Grabe, sa tingin mo, ikaw ang pipiliin ng asawa ko? Tandaan mo, manatili kang kabit sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao. Alam ko ako ang pipiliin niya. Bakit? Nasaan ka nung kailangan kanya? Di ba wala ka? Sino nag-asikaso? Nagpapasaya? Tuwing nangangailangan siya sa'yo, di ba ako? Ako ang pumalit lahat na dapat ay ikaw ang gagawa. Pero mas pinili mong lumayo. Tapos, ngayon sasabihin mo sa akin, sinong may kasalanan? Tanungin mo kaya sarili mo, kung sino ba talaga ang may kasalanan? Ako ba o ikaw? So ngayon, Besh, sa akin mo sinisi ang lahat? O talagang plano mo na talaga to noon pa? Medyo nakahalata na ako sa'yo eh. Parang plano mo ang lahat eh. Ako naman si tanga, si Bubo. Ayan, nagbingi-bingihan kasi masyado akong tiwala sa'yo. Masyado kitang pinagkatiwalaan na pati asawa ko ay kinuha mo na sa akin. Lupit mo, Besh. Totoo talaga sinasabi kanila, best friend is a best enemy. Nagmahal lang ako, Besh, na sana maintindihan mo ang lahat. Sige, Besh, iyong-iyo na ang asawa ko. At salamat naman sa Diyos na nilayon niya ako sa maling tao. Thank you, Besh, ha? Alagaan mo siya ng mabuti. Baka kasi maghanap pa siya ng iba. Kaya, Besh, ito lang mapayo ko sa'yo. Kumapit ka talaga, Besh. Baka naman, maghanap na naman siya at mapunta na naman sa ibang babae. Talaga lang, Besh, ha? Bibigay mo na talaga sa akin yung asawa mo? Huwag kang mag-alala, Besh. Aalagaan ko siya ng mabuti. Na hindi katulad sa'yo, na iniwan mo siya. Lumayo ka sa feeling niya at pinaubaya mo sa best friend mo. Kaya ako na ang mag-alaga sa kanya. Simula ngayon, Besh. Maraming salamat. Lumayo si Bishi. Bumalik siya sa abroad. Alam kong maraming magagalit sa akin. Tanggapin ko po yun. Kung ano man ang panghuhusgan nyo sa akin. Basta ito lang ang masasabi ko. Sinunod ko lang ang tibok ng puso ko. Sana mapatawad ako ni best friend. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sa pag-ibig, mahirap talaga kalabanin kung puso lang ang ipairal mo. Kailangan samahan din ng utak para makapag-isip ka ng tama at mali. Maraming salamat, Cinder, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Ako, si Beth Bongo Garay Tinambakan ay magsasabi, kailangan ipagdasal mo din ang tamang tao na ibigay ni Lord para sa'yo.